and netizens at social media personalities na kumikwestiyon, no? Dito sa Benteng Bigas, meron na program in Davao Region, yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas galing sa Agriculture Department to those affected by the earthquake, including in Cebu. They're asking why government rice is being sold instead of distributing it for free to those in urgent need. For instance, social media influencer Regal Oliva quoted, "At first it sounded novel, a dream realized, a gesture of compassion, but I couldn't help but ask, is this mercy or marketing? How does the palace respond to this criticism? And what is the rationale between selling rather than giving the rice to disaster-affected families?" Yan po kasi ang problema kapag hindi po inaalam kung ano mga mandato ng bawat ahensya. Unang-una po, alam po natin na mayroon po mga ahensya nagbibigay po talaga ng ayuda. Napakita po natin at naibalita natin kung ano-anong ginagawa ng ibang ahensya tulad ng DPWH, DSWD, pati na po ang DSUD para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. So, ngayon po, pinalawig po ng NFA at ng DA ang mga mabibiyayaan ng 20 pesos na bigas kada kilo for all po ito sa lahat na naapektuhan po ng kalamidad. So, linawin po natin sa mga nagbibigay dyan ng kanya-kanyang opinyon, nilalabas sa kanilang mga content, bilang content, sa kanilang mga YouTube channel, Facebook, TikTok, whatever. Ang NFA ay hindi po ito pwedeng magbigay ng bigas. Ang mandato po nila ay magbenta ng murang bigas. Ulitin natin, NFA, hindi po sila allowed magpamigay ng bigas, kundi magbenta ng murang bigas. In connection to that, Yusek, we all know that this is not the right time po para mamulitika, no? Pero sa kasagsagan ng pinagdadaanan ng mga biktima ng lindol, but how confident is the palace about President's safety during his visit to Davao to personally assess the situation of the earthquake victims, given the reported threats from the Dutertes and their supporters who have publicly questioned his courage to set foot in Davao? Ang Davao po, ang mga Davaoenos po, mababait na mga kababayan natin yan. Alam po natin na sila ay may puso at alam po nila ang mga taong tunay na tumutulong sa kanila. Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So huwag gawing pamumulitika ito para takutin ang presidente para pumunta ng Davao. Hindi po matatakot ang ating presidente pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat na nangangailangan ng mga kababayan natin. Thank you. Last question, Evelyn Quiros, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. Nakarating na po ba sa kaalaman ng Pangulo yung alleged overprice po ng pagbili ng mga body cams ng Philippine Ports Authority? At ano po ang kanya naging specific instructions dito? Opo, inalam din po natin yan at nalaman din po ng Pangulo yan. At kinausap po natin mismo si GM Santiago ng PPA at nagbigay po siya sa atin ng kanyang mensahe. At ito po, malamang ito po'y nasabi niya na rin at akin pong babasahin. Ito pong procurement na ito, dumaan po ito sa regular na proseso at gaya ng ibang procurement ng PPA, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. The unit cost the unit cost cannot be computed by dividing the contract price by the mere number of camera alone. This includes nationwide connectivity, back-end servers, software, training, and system integration. So, ibig sabihin, hindi lang po dapat i-divide yung halaga mismo ng isang camera lamang at hindi pwedeng sa Shopee lang tayo bibili. At ito naman po ay nakaabot na rin po, nakaabot na rin po kay DOTR Secretary Lopez. At meron na po siyang pinadala na memorandum, naka-address po mismo kay GM Santiago at siya po ay pinapag-explain at pati po yung mga COA reports ay pinapahanda na rin at lahat ng dokumento pati po ang pag-uutos na magkaroon ng investigasyon pati po sa audit. So asahan po natin sa susunod na mga araw ay makikita po natin kung ano po ang sagot ni PPA GM Lopez patungkol po dito.